Magandang araw na naman mga ka-technician. So, may papaayos na naman sa atin. Isang inverter, 1000 watts. So, TBE ang tatak niya. So, ang sakit daw nito, nung may sinaksak sila, may sinaksak yata yung TV na parang nabigla yung pagkasaksak ng TV. May pumutok sa loob. Tapos biglang nagblink yung red na na LED. Tapos pinatay nila. Pagkabukas ulit, nag-green naman siya. Ang problema, wala nang output na lumalabas doon sa outlet niya, yung AC niya. Wala nang lumalabas na output. So, check natin kung yung problema sa loob. So, may power. Wala nang fault pero walang output. Hindi naman na nagpo-fault pero wala siyang output. So check natin. So yan mga ka-technician. So natanggal na natin yung mga yung mga MOSFET nito. So tinanggal ko na yung mga MOSFETs kasi shorted yung dalawa. Bale yung silang apat tinanggal ko na kasi baka may leak pa yung dalawa, masisira din pag nagpapalit tayo. So, ang ginawa ko dito, binunot ko na lahat yung yung MOSFET. Tapos merong isa rito na resistor dito sa may gate. Nag-open 1K yon. 1K ang value niya. So, pinalitan na rin natin. So, ito i-check natin. Pakita ko sa inyo kung yung mangyayari kapag walang MOSFET dito sa output niya. Papakita ko sa inyo. So itong inverter ngayon na tinanggalan natin ng MOSFET sa output niya, mag-o-open to, walang fault. Ang problema, walang lumalabas na output sa sa may saksakan, sa may outlet niya. So yan, i-check natin. So lagay natin tong battery terminal. Siguraduhin lang natin na mahigpit yung pagkalagay. So testing natin, papower natin. Tingnan nyo, mag-iilaw yung green na light. Wala naman fault. Tanggal na yung natin yung MOSFET natin. Yun. So, nag-green siya. Pero walang fault. Wala naman dapat may lalabas sana na output pero walang lumalabas na output na voltahe. So, pag ganito ang nangyayari, kadalasan, ang sira nito, dito sa may output power MOSFET niya. Kasi yung output power MOSFET, siya yung nagko-convert ng DC to AC. Sa ganitong sitwasyon, may DC voltage to na 300 volts dyan sa mga kapasitor. Ang problema lang, hindi niya na i-convert papunta sa output kasi sira yung mga output MOSFET niya, hindi niya na i-convert sa AC.
Bale, DC lang ang nandyan sa dyan sa may capacitor. 300 volts yun. So, ang trabaho ng MOSFET, ko-convert nyo sa AC, yung DC voltage dito. So, gagawin natin, wag muna natin So, paalala lang, wag natin basta-basta hawakan kasi may voltahe ito. So, ginagawa ko, dini-discharge ko muna yung capacitor gamit yung yung soldering iron, yung saksakan niya, dini-discharge ko. Kasi pag direct natin na i-short yung capacitor, ang lakas nung spark niya, nakakatakot. So, i-discharge ko gamit nung yung saksakan ng panglinang soldering iron. So, check natin kung wala ng voltahe yung DC capacitor niya. So, yun. Wala na yung voltahe. Pwede na nating hawakan. Malakas kasi ang yan, voltahe niyan pag pag di natin discharge. So, ito yung yung binili natin mga piyesa galing sa Shopee online. So, papalitan natin lahat yung MOSFET nito. Palitan natin ng bago. So, ginagawa ko, pinapalitan ko lahat ng bago. Kahit dalawang lang yung sira kasi sayang lang yung MOSFET na papalit natin. Kapag may leak yung dalawa, idadamay niya din lahat na sisirain ulit. So, ito yung in-order natin, 5 piraso na MOSFET. So, ito, 5 piraso, nasa 200 plus. At ito yung value, ito yung yung number ng MOSFET. So, FB11N50A, 50A. FB11N50A. So, ang ko nito, basis doon sa niya, datasheet niya, ang amperahe nito, 11 ampere. Mababa lang amperahe nito kasi sa AC siya, AC side. Pag sa DC, yun ang matataas ang amperahe na MOSFET. So, ilalagay na natin. So, dito sa paglalagay natin, mga ka-technician, so, i-check natin yung pag naglilinang tayo, check natin yung mga terminal niya. Baka madikit natin. Oh, kagaya to, pagkalagay ko pa lang, baliktad yung pagkapwesto. So, babaliktarin natin. Yan, dapat. So, yan, linang natin. So, check nyo yung so, yung talagang position niya. Tapos, pag naglagay tayo ng ng tingga o kaya lead, titignan natin baka mapadikit sa kabila. Mag-show short circuit yan. So, lagay natin lahat. So, maraming salamat pala mga ka-technician sa patuloy niyong panonood ng aking mga videos. So, salamat din sa inyong suporta. Sana nakakatulong itong mga content ko na nakakatulong sa inyo sa pagre-repair ng iyong mga gamit sa bahay. So, ito, ilalagay natin lahat. So, ang nakikita nyong resistor doon sa bandang gilid, mga ka-technician,
Yun yung 1K na inilagay ko. Kasi yung SMD resistor niya, nag-open na. Kaya walang pumapasok na voltahe doon sa gate ng isang transistor. Yung siya sabi kong sira na transistor na dalawa, yun yung sinusuplayan ng resistor na yon. Ang resistor kasi na yan ang nagsisilbing fusible resistor ng mga MOSFET para hindi masira yung PWM niya, yung pulse width modulator niya para dun sa AC side na na triggering ng MOSFET. So, mga ka-technician, itong ginagawa ko, so malaya kayong mag-comment dito kung ano man yung gusto nyong i-comment, kung sakaling ako ay nagkulang dito sa ginagawa ko, so pwede nyong sabihin para may correct natin kung ano yung pagkakamali ko dito, kasi hindi naman tayo perfecto na alam natin lahat yung lahat ng kuwan ng electronics. So check natin flash. So yun, nag-power na siya. So check natin yung yung output voltage niya, kung meron na. Yun, meron na siyang voltahe. So nasa 240 plus yung voltahe niya. So ibabalik natin sa casing, tapos i-check natin ulit mamaya sa digital voltmeter kung ano talagang voltahe yung lumalabas sa kanya. So gagamitin natin tong voltmeter, digital na voltmeter, para ma-check natin kung ilan talaga yung voltahe. So set natin sa AC. So naka-power ito inverter natin, so check na lang natin yung voltahe. Check na lang natin. Yun, nasa 236.4 volts yung output niya. So testing natin siya, gamitin natin tong charger ng cellphone saka tong USB type na LED. Yun, nag-power na siya, ibig sabihin nag-ano na talaga ng load, nagpo-produce na talaga ng load, may output na siya. So yan mga ka-technician, naman tayo, nakaayos na naman tayo ng isang gadget. So maraming salamat sa panonood at sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat, hanggang sa susunod ulit na video.